Wow, ang bango naman yan, Han. Anong putahayang niluluto mo? Malambing na tanong ni Kendrick sa asawa niya si Christine. Yumakap siya sa likuran ng kabiyak at sumilip sa niluluto nito. Ngumiti naman si Christine bago sagutin ng asawa. Italian pasta for breakfast, Han. Mamaya naman ipagluluto kita ng adobo. Dadalhin ko sa office mo. Magluluto rin ako ng sisig for dinner. Han, malumanay na tawag ni Kendrick kay Christine. Bumuntong hininga si Christine. Kabisado na nito ang ganoong tono ng asawa. Naiintindihan ko. Call of duty kaya hindi ka ulit makakauwi mamayang gabi. Gusto mo bang hatiran na rin kita ng pagkain sa office mo ng dinner? Malambing na tanong ni Christine. Huwag na, Han. Alam mo naman na ayoko napapagod ka. Dito ko na lang sa bahay. Manood ka ng K-drama para hindi ka mainip. Uuwi rin ako bukas ng umaga kapag natapos namin ng assignment. Salamat sa pag-intindi, Christina. Love you. Nakangiting sabi ni Kendrick. Isang alagad ng batas si Kendrick. Palagi siyang hindi nakakauwi dahil sa trabaho. Nauunawaan naman siya ni Christine at suportado siya ng asawa. Sus, nang uto pa. Basta mag-iingat ka lagi ha, lalo na kapag napapasaba kayo sa field. Okay lang sana kung sa office ka lang lagi eh. Mas panatag ako. Tawagan mo na lang ako kapag may oras ka pa. Ihahanda ko rin ang mga gamit na kailangan mo. Magpalit ka agad ng damit kapag binawisan ka, okay? Yung mga nahinto sa pagsasalita si Christine nang halikan ito sa labi ni Kendrick at mahigpit lalo na niyakap. Lagi kong tatandaan ang mga bilin mo. Thank you for understanding talaga, Han. I love you. Malambing na ulit ni Kendrick. I love you too. Basta lagi kang mag-iingat ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag napahama ka. Huwag mo rin hahayaan na magkasugat ka. Nako, baka nirebusin ako kapag may nakitang dugo sa'yo. Ma'am, yes ma'am. Palagi ako mag-iingat dahil may misis ako naghihintay sa bahay. Sinundot naman siya ni Christine sa tagiliran dahil sa pilyo niyang ngiti. Makikita ang labis na pagmamahalan sa mga mata ng mag-asawa. Blessing para kay Kendrick si Christine. Hindi lang ito maganda, kundi sobrang bait pa. Sa isang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, nakita niya rin ang pagiging maasikaso ni Christine. Higit sa lahat, maunawain ang kanyang asawa. Nauunawaan nito ang kanyang trabaho bilang pulis. Minsan, 2 araw siyang hindi umuwi sa bahay, pero hindi ito nagagalit. Nakangiti pa rin itong sumasalubong sa kanya at kinukumusta ang araw niya. Masayang pumasok sa trabaho si Kendrick. Nakangiti siya habang binabaybay ang pasilyo ng presinto. Good morning, Ken. Ang lawak ng ngiti natin ah. Anong pabaon ni Christine sa'yo? Nakangiting salubong ni SPO2 Jean Vargas, ang kaibigang pulis ni Kendrick. Pareho ang ranggo nila sa pulisya. Napangiti si Kendrick. Baon ko ang pagmamahal ng aking asawa. Sana all swerte sa asawa. Ang misis ko kasi akala niya may iba akong babae. Ilang araw akong hindi umuwi, tapos pagdating ko sasalubong ang annulment paper sa akin. Hindi pa rin niya naiintindihan ang klase ng trabaho natin. Reklamo ni Vargas. Hindi na yun bago sa pandidig ni Kendrick. Palagi niyang naririnig ang hinaing nito sa asawa kapag ilang araw silang may assignment at hindi nakakauwi ng bahay. Wala tayong magagawa kapag tinawag tayo ng tungkulin, Jean. Mabuti na lang maunawain ng asawa ko. May pagmamalaking sabi ni Kendrick. Siya nga pala, anong sabi ni Captain Magtanggol? Saan ang assignment natin ngayon? Sa Quezon City, Barangay Tobas daw. Babantayin natin ang isang drug transaction sa lugar na yon. Habang patungo sa opisina ni Captain Magtanggol, nakasalubong na nila ang kapitan. Agad sumaludo ang dalawa bilang paggalang. Gonzales, Vargas, follow me. Sambit nito sa dalawa. Sumunod si Kendrick at Jean kay Kapitan Magtanggol. Magkakasunod silang pumasok sa conference room kung saan naghihintay ang iba pa nilang kagrupo. Pinakita ni Captain Magtanggol ang larawan ng kanilang subject sa projector at saka nagsalita. Babantayan natin ang lalaking to ngayon. Ayon sa informant natin, magaling ang isang to. Talasan niyo mga mata sa pagbabantay. Kailangan din nating mahuli ang katransaksyon niya. Kapag may nakita kayong kahinahinala, huwag magdadalawang isip na hulihin siya. Maliwanag? Yes, Captain. Alertong sagot ng lahat. Bago sumapit ng tanghali, nakakalat na sa buong Tobas ang grupo ni na Captain Magtanggol. Naka-assign si Kendrick bilang ice cream vendor. Meron din silang kasama na nagpapanggap bilang pulubi.
Nagbebenta ng sampagita, may magkasintahan, tambay at kung ano-ano pa. Pinalibutan nila ang buong lugar. Subject spotted on First Street. Gray formal suit ang suot. About 5'9" ang taas. Chubby. May dala siyang attache case. Naglalakad siya patungo sa 2nd Street. Pagbibigay impormasyon ng kasama ni Kendrick pagsapit ng 3:00 ng hapon. Itinulak ni Kendrick ang lagayan ng ice cream para gampanan ang kanyang pagpapanggap. Bahagya niyang hinawakan ang tenga nang muling nagsalita ang kasama sa suot na earpiece. Subject spotted in 2nd Street. Lumiko siya sa may eskinita na may nagtitinda ng mga damit. Susundan ko siya. Sagot ng isa pang kasama ni Kendrick. Kuya, pabili po. Sigaw ng isang bata kay Kendrick. Inasikaso ni Kendrick ang bumibiling bata habang nakikinig sa mga report ng kanyang kasama. Gonzales, patungo siya sa direksyon mo. Pasimpleng nilibot ni Kendrick ang mga mata nang marinig ang boses ni Captain Magtanggol. Nasa loob ito ng kanilang van para magsilbing backup. Monitorin nito ang bawat kilos nila. Spotted. Pasimpleng sagot niya. Kuya, yung ice cream po. Naiinip na sabi ng bata. Napansin ni Kendrick na umupo ang subject sa bench malapit sa pwesto niya. Kuya! Galit na sigaw ng bata. Nakuha ng bata ang atensyon ng subject. Lumingon ito sa direksyon niya. Mabilis naman siyang bumaling sa bata. Ito na ang ice cream mo. Pasensya na. Oh, dinagdagan ko pa yan ha. Ikaw naman masyadong mainipin. Nakangiti niyang pag-uutos sa bata. Nakanguso nitong tinagkap ang ice cream bago umalis. Boss, isa rin sa akin. Bahagyang nagulat si Kendrick nang bumili rin ng subject sa kanya. Hindi siya nagpahalata. Maayos pa rin niya itong inestima. Anong flavor, boss? May buko at mangga po ako. Tanong ni Kendrick. Buko na lang. Kumuha ng isang plastic cup si Kendrick. Nag-scoop siya ng buko flavor. Gonzales, watch out! Babala ni Captain Magtanggol, ngunit huli na. Hindi agad nakaiwas si Kendrick nang ihampas ng subject ang dala nitong attache case sa kanya. Natumba siya sa semento. Tumatakas ang subject! Muling sabi ni Captain Magtanggol sa lahat sa earpiece. Mabilis bumangon si Kendrick. Sinundan niya ang tumatakas na subject. Pumasok ang subject sa lumang building. Susundan ko siya sa loob. Pahayag ni Kendrick sa mga kasama. Noted, Gonzales. Patungo na kami sa direksyon mo. Mag-iingat ka. Pahayag ni Captain Magtanggol. Binunot ni Kendrick ang kanyang baril. Marahan niyang itinulak ang pintuan. Alerto siyang pumasok sa lumang building. Nakiramdam siya sa paligid. Nang marinig niya ang yabag patungo sa itaas, nagmamadali siyang pumunta roon. Hindi siya nagkakamali. Nakita niyang tumatakbo paakyat ang subject. Freeze! Pulis to! Sigaw ni Kendrick. Nakatutok ang baril niya sa direksyon ng subject. Sa halip na tumigil, mas lalo itong nagmadaling umakyat. Ipuputok na sana ni Kendrick ang hawak na baril nang tumigil sa pagtakbo ang subject. Nakataas ang kamay nito habang umaatras. Napansin niya ang isang braso na may hawak na baril. Nakatutok yun sa subject nila. Hindi niya nakikita ang buong katawan ng panibagong figura. Nakakubli yun sa palikong hagdan. Captain, may nakarating na ba sa building kung nasan ako? Mahinang tanong ni Kendrick sa kapitan sa earpiece sa pag-aakalang isa ang figura sa kanyang mga kasama. Papasok pa lang kami, Gonzales. Nasaan ang subject? Natatanaw ko ang subject, Captain, na, oh shit, nahuhulog siya sa hagdan, Captain. Bulalas niya. Bumangga sa paderang subject at nawalan ng malay. Nagmadali siya sa pag-akyat para harapin ang isa pang figura. Freeze! Sigaw ni Kendrick sa nakatalikod na figura. Hawak nito ang attache case na dala ng subject kanina. Ihagis mo ang baril at lumuhod. Utos niya rito. Itinaas ng figura ang baril. Akala ni Kendrick ay ihahagis na nito ang baril palayo. Ngunit nagulat siya nang iputok nito ang baril sa dingding malapit sa kanya. Damn it! Reklamo niya at napilitang umatras para makubli. Gonzales, anong nangyayari dyan? Tanong ni Captain Magtanggol. May isang figura na kumuha sa attache case, sir. Hinala ko yun ang katransaksyon ng subject. Hulihin mo ang taong yun sa kahit anong paraan. Mahigpit na utos ng kapitan. Yes, sir. Muling sumilip si Kendrick sa pinagtataguan.
Nagulat siya nang sumalubong sa kanyang muka ang dulo ng baril. Napapikit siya nang kalabitin nito ang gatilyo. Pumasok agad sa kanyang isip si Christine. Baka hindi na niya makita ang asawa pagkatapos ng sandaling yon. Ngunit muli siyang nagmulat nang marinig ang klik ng gatilyo. Isa lang ang ibig sabihin niyon. Wala nang bala ang figura. Mabilis niyang inangat ang hawak na baril pero sinipa agad yun ng figura. Tumansik yon at nahulog sa hagdan. Kahit nabitiwan ng armas, pinilit pa rin niyang hulihin ang figura. Mabilis itong kumilos at nakakaiwas sa mga atake niya. Ngunit hindi ito nakaiwas sa mapanlinlang niyang atake. Nahagip niya ang suot nitong maskara. Para siyang ipinako sa kinatatayuan nang tumambad sa kanya ang mukha ng figura. Han? Halos hindi niya marinig ang sariling boses. Kinabahan siya nang makita ang eksaktong mukha ng kanyang asawa sa harapan niya. Bago pa siya nakakilos, tumalon na ang figura sa pinakamalapit na bintana. Gonzales, nasan ang subject? Nahuli mo bang katransaksyon niya? Nabawi mo ba ang attache case? Gonzales! Napakorap si Kendrick nang sumigaw si Captain Magtanggol. Sorry sir, nakatakas ang katransaksyon ng subject dala ang attache case. Paumanhin niya. Narinig niya ang pagmumura ng kapitan at ang pagkadismaya nito sa nangyari. Ngunit hindi roon nakatuon ang kanyang isip. Naguguluhan siya sa nakita. Imposibleng si Christine ang kumuha sa attache case. Takot sa matataas na lugar ang asawa niya. Imposibleng magawa nitong tumalon mula sa ikatlong palapag ng building. Baka namimiss lang niya ang asawa kaya nakita niya ito kanina. Dala pa rin niya ang isiping yon hanggang sa makabalik ang grupo sa sasakyan. May problema ba? Kanina ka pa tahimik ka? Tanong ni Jean kay Kendrick. Tatawagan ko lang ang asawa ko. Excuse me pre. Paalam niya sa kaibigan. Bahagyang lumayo sa mga kasama si Kendrick at tinawagan ng asawa. Hindi pa rin siya mapanatag sa kanyang nakita. Isang ring pa lang, sumagot na agad si Christine sa kabilang linya. Hello Han, kumusta? Namiss na agad kita. Hindi ka ba pwedeng umuwi mamayang gabi? Malambing nitong tanong sa kanya sa kabilang linya. Nawala ang agam-agam sa dibdib ni Kendrick nang marinig ang malambing na boses ni Christine. Ngumiti siya at inalis sa isip ang nakita kanina. Uuwi ako mamaya Han, ipagluto mo ko ah. Malambing niyang sabi. Talaga Han? Hindi ka ba nagbibiro? Yes Han, uuwi ako mamaya. I'll see you later. I love you. I love you too Han. Can't wait to see you later. Ibababa ko na to ah. Ihahanda ko ng mga bago kong lulutuin. Pinagtira na rin kita ng sisig na niluto ko kagabi kasi alam kong paborito mo yun. Iinitin ko na lang yun mamaya. Excited nitong sabi. Okay Han, isama mo sa potahay ang isa ko pang paborito na bulalo. Sure Han. Gabi na nang makauwi ng bahay si Kendrick. Natagalan pa kasi ang pagsisermon ni Captain Magtanggol. Nadismaya ito sa kanilang trabaho. Kahit nahuli nila ang subject, gusto nitong magpa-impress na nakakataas para sa promotion. Hinahangad nitong maging Chief Division Leader for Special Forces, kaya ganoon nito kapursigido sa mga assignments. Pagpasok ni Kendrick sa bahay, nakangiting mukha ni Christine ang sumalubong sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa asawa at mahigpit itong niyakap. I missed you, hon. Bulong niya sa asawa. Naramdaman niya ang ganti nitong yakap. I missed you too. Magpalit ka muna, ihinitin ko lang ang mga pagkain. Sagot nito. Bumitiw si Kendrick sa asawa. Ikinulong niya sa kanyang palad ang magkabila nitong pisngi. Tinitigan niya ang maganda nitong muka. Biglang pumasok sa isip niya ang figurang nakalaban kanina. Pumitik si Kendrick. Hinalikan niya ang labi ng asawa at pilit inalis sa isip ang figurang kamukha ng asawa niya. Alam kong pagod ka, Han. Magpalit ka muna ng damit tapos kumain ka ng hapunan. Ihahanda ko lang ang pagkain mo. Muling sabi ni Christine nang pakawalan niya ang labi nito. I'm sorry Christine, kumain na ako sa labas. Nagpa-deliver si Captain habang nagsisermon kanina. Pampalubag loob siguro. Kumain ka na ba? Sasamahan na lang kita sa kusina. Presenta niya sa asawa. Ayaw niyang masayang ang effort nito, pero alam niyang naiintindihan ni Christine ang sitwasyon niya. No need, Ken. Pagod ka kaya mauna ka na sa kwarto at magpahinga. Susunod na lang ako. Aayusin ko lang ang mga pagkain sa kusina. Nasa ibabaw rin ng kama ang bihisan mo. Nakangiti nitong sabi.
Hindi niya nakikita na may bahid ng hinanakit sa boses at mga mata nito. Kaya mahal na mahal niya si Christine eh. Sobrang maunawain ito. Thank you, hon. Mabilis niyang hinalikan muli sa labi ang asawa bago siya umakyat sa kwarto nila. Nakahanda nang matulog si Kendrick. Nakahiga na siya sa kama at hinihintay si Christine. Ilang minuto na ang nakalipas pero hindi pa rin pumapasok sa kwarto si Christine. Nagpasa siyang puntahan ito sa kusina. Nakita niyang may kausap ito sa telepono. Sige, magkita tayo. Napakunot noo si Kendrick nang marinig ang sinabi ng asawa. Bahagya pa itong tumitig sa phone ng ibabayon. Christine, sinong kausap mo? Pagkuha niya sa atensyon ng asawa. Nakangiti itong bumaling sa kanya. Hon, bakit bumaba ka pa? Aakit na rin ako, tumawag lang si Monica. Yung kinukwento kong pinsan ko na nasa Dubai. Kararating lang niya sa bansa kahapon. Nagkamustahan lang kami. Ganun ba? Bakit hindi mo sa taas kinausap si Monica? Mahinahon niyang tanong sa asawa. Akala ko kasi natutulog ka na. Ayoko naman na maistorbo pa mamahinga mo. Alam kong pagod ka sa trabaho. Masyadong madaldal si Monica kaya napahaba ang kwentuhan namin kanina. Ngumiti si Kendrick. Siya lang ang laging iniisip ng asawa. Napakaswerte niya talaga kay Christine. Lumapit siya dito at niyakap ito. Matulog na tayo, hon. Paglalambing niya. Sige, halika na. Matulog na tayo. Walang ibang gagawin na. Tulog na tayo. Paalala nito sa kanya pero ngumisi siya. Pwede bang umiskor? Baka sakaling mabuo na si baby tonight. Pili niyang sabi. Tumawa naman si Christine. Kaya mo pa ba? Hindi ka ba napagod sa trabaho? Lumawak ang pilyong ngiti ni Kendrick. May natitira pa akong energy para dyan, misis. Halika nga. Binuhat ni Kendrick si Christine paakyat sa kanilang kwarto. Tumatawa naman ang kanyang asawa habang buhat niya. Kinabukasan, muling nagpatawag ng meeting si Captain Magtanggol. Napansin ni Kendrick ang pagkabalisa ng kapitan. Marahil may kinalaman pa rin yun sa nangyari kahapon sa operasyon. Huminga ng malalim si Captain Magtanggol bago nagsalita. Alright, this is our last chance, men. Pagbutihin niyo ang misyon na to dahil nakasalalay dito ang ating departamento. Anong misyon natin ngayon, Captain? Tanong ni Vargas. May report ng robbery sa National Museum. 3 beses na silang nalusutan ng magnanakaw, kaya kinuha nila ang serbisyo natin. Hindi natin alam kung kailan muling lilitaw ang magnanakaw. 24/7 ang gagawin nating pagbubantay. Huwag niyo akong bibiguin. Yes, Captain. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Matapos ipaliwanag ng kapitan ang mga dapat gawin at kanya-kanyang tungkulin, kaagad silang naghanda para sa gagawing misyon. Hi, Ken! Nabaling ang atensyon ni Kendrick nang lumapit sa kanya si Ferlichelle, ang IT expert nila sa presinto. May kailangan ka ba, Michelle? Formal niyang tanong sa babae. Matalik niya kaibigan noon si Ferlichelle, pero nagkaroon ng lamat yun nang maging asawa niya si Christine. Pwede ka bang makausap? May sasabihin lang ako sa'yo. Nakangiti nitong sabi. Pasensya na, nagmamadali kami eh. Paumanhin niya sa babae. Kahit 2 minutes lang, importante lang to. Pagpupumilit ng babae. Tumingin muna sa relong pambisig si Kendrick. May 15 minutes pa siya bago umalis ang grupo. Okay, pagpayag niya. Thank you. Sumunod ka na lang sa office. Sambit nito bago humakbang. Susunod na sana si Kendrick kay Furley nang pigilan siya ni Jean. Mag-ingat ka sa kanya, Ken. Alam mo namang patay na patay sa'yo si Furley. Baka maging dahilan yan para masira ang pagsasama niyo mag-asawa ni Christine. Payo ni Jean sa kanya. Kung ano-anong iniisip mo, hindi kayang sirain ang sino man ng pagsasama namin ni Christine, pre. Solid na pagmamahala namin. Natatawa niyang sagot sa pagkapraning ng kaibigan. Pumunta si Kendrick sa security room kung nasaan ang opisina ni Furley. Maupo ka, Ken. Paanyaya ng babae. No, I'm fine. Anong sasabihin mo sa akin, Michelle? Humalukip-kip si Furley habang nakangiti. Napaka-formal mo naman, Ken. Tayo lang naman dito. Pwede mo akong tawaging Furl, tulad ng dati. Anyway, kamusta kayo ng asawa mo? Tanong nito.
Kung personal na bagay ang itatanong mo, aalis na ako. Naghihintay ang mga kasama ko. Mabilis na paalam ni Kendrick. Nasa Taubas ba siya kahapon? Natigilan si Kendrick sa paglabas ng silid. Muli siyang humarap kay Furley nang maalala ang nakasagupan niyang figura na kahawig ng kanyang asawa. Nasa bahay si Christine kahapon. Bakit? Simple niyang sagot at yun din ang pinaniniwalaan niya. Okay, baka nagkamali lang ako. Kibit balikat na sabi ni Furley. What do you mean nagkamali? Kinuha ng babae ang isang brown envelope. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Look at this, Ken. Baka kamukha lang niya ang nakita ko. Imposibleng siya ang katransaksyon ng subject natin kahapon, di ba? Imposible rin nakasali siya sa isang drug syndicate. Napaka-imposible na pakasalan mo ang isang babae na kasali sa sindikato, hindi ba? Nakangising sabi ng babae na tila nang aasar. Paumanhin, Michelle. Kung sisiraan mo lang ang aking asawa, hindi mo yan magagawa. Kilala ko ang aking asawa higit kanino man. Matigas niyang tugon. Os, really? Ayaw mo bang tignan ng laman yan? Turo ni Furley sa envelope. Curious na binuksan ni Kendrick ang envelope. Napuno ng pagtataka ang mukha niya sa nakita. What is this? Isa-isa niyang tinitingnan ng mga larawan. Hinablot naman ni Furley pabalik ang mga yon. Dapat siguro kay Captain ko to ibinigay, hindi sa'yo. Wait. Habol ni Kendrick kay Furley nang akmang lalabas na ito ng silid. Paano mo nakuha yan? Tumawa naman si Furley. Nakalimutan mo na bang kasama ako sa team? Ako ang nasa security van kasama si Captain Magtanggol. Nakita kong tumatakbo palayo sa lumang building ang babae yan, kung saan ka pumasok at ang subject. Hindi siya ang asawa ko. Baka kamukha niya lang yan. Mahinhin si Christine, kaya imposibleng siya yan. Pagtanggi ni Kendrick, hindi talaga siya naniniwala na si Christine ang nasa larawan. Okay, ikaw ang magdesisyon kung anong gagawin sa mga ebidensyang to. At kung hindi siya ang asawa mo, ikaw na lang ang magbigay ng impormasyon kay Kapitan. Nakangising sabi ni Furley. Binawi ni Kendrick ang mga larawan sa kamay ni Furley. Binalik niya sa envelope ang mga yon. Kung hindi mo kaya, Ken, hayaan mong ako na lang magsabi kay Kapitan. Nakangisi pa ring presenta ni Furley. Alam kong hindi ang asawa ko nasa larawan. Aalamin ko muna kung sino to. Baka may gumagamit sa kanyang mukha para lang maging masama siya sa paningin ng iba. Makahulugan niyang sagot sa babae bago tuluyang lumabas sa opisina nito. Naging abala si Kendrick sa pagroronda sa paligid ng museum. Ika-4 na araw na yun ang salitan nilang pagbabantay sa lugar. Siya ang naka-assign ng gabing yun. Nag-text lang siya kay Christine na hindi makakauwi. Inalis muna niya sa isip ang tungkol sa mga larawan na hawak ni Furley Shell at nag-focus na lang siya sa trabaho. Natigilan saglit si Kendrick nang mapansin ang pagdaan ng mabilis na anino sa isang pasilyo. Binunot niya ang baril at maingat na sinundan yun. Madilim sa pasilyo, kaya ginamit niya ang dalang flashlight. Hawak niya sa kaliwang kamay ang flashlight. Nakapatong yun sa kanan niyang kamay habang nakatutok ang baril sa unahan. Ken! Mabilis niyang itinutok ang baril sa sumigaw. Napanatag siya nang makita si Jean. Kasama niya itong naka-duty ngayon. Jean, may napansin ka bang kakaiba rito? Tanong niya sa kaibigan. Yun nga ang sasabihin ko. Nakita kong tumalon siya sa bintana palabas, kaya sinundan ko rito at baka maabutan ko. Sa sinabi ni Jean, tumakbo agad palabas si Kendrick. Hindi nagkakamali ang kanyang kasama. Nakita niyang nakabitin ang nakaitim na figura. Tumutulay ito sa pader gamit ang harness. Itinaas ni Kendrick ang hawak na baril. Nakatutok yun sa figura, pero hindi niya ito magawang barilin. Pinaputukan na lang niya ang tali. Naputol yun at nahulog pababa ang figura. Nagtaka si Kendrick nang kusang humakbang ang kanyang mga binti. Tumakbo siya patungo sa nahuhulog na figura. Maging ang kanyang mga braso ay kusang umangat para saluhin to. Ken! Sigaw ni Jean nang gumulong siya sa lupa kasama ang figura. Huminto sila sa paggulong. Nasa ibabaw niya ang figura habang nakahiga siya sa lupa. Natigilan si Kendrick nang maramdaman ang katawan ng figura sa bisig niya. Pamilyar yun sa kanya na para bang lagi niya itong nahahawakan. Maging ang tibok ng kanyang puso ay naging abnormal. Sabihin ng corny,
Pero sa iisang tao lang ganoon ang puso niya. Han? Sambit niya nang pumasok sa kanyang isip ang asawa. Dito lang niya nararamdaman ng ganoong pakiramdam. Isang pakiramdam na tila ayaw na niya itong pakawalan. Mabilis na bumangon ng figura nang muling sumigaw si Jean. Pinapatokan ni Jean ang figura nang tumayo ito. Hindi maiwasan ni Ken na mamangha nang mabilis itong nakaiwas sa bala. Itinutok din ng figura ang baril na hawak sa direksyon ni Jean. Hinanap naman ni Ken ang nabitiwang baril para tulungan si Jean. Pero hindi niya inaasahan ang nangyari. Hindi si Jean ang punteriya ng nakaitim na figura, kundi ang nasa likuran ni Jean. Nakatutok din ang baril niyon sa likuran ni Jean. Oh shit! Bulilas ni Jean nang bumagsak ang figura sa likuran nito. Kung hindi naging mabilis ang nakaitim na figura, baka napahamak na si Jean. Bumaling si Kendrick sa figurang nasa tabi niya, pero wala na ito roon. Mas lalo siyang naguluhan sa nangyari. Kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng kamukha ng asawa niya sa picture. Hindi lang mukha nito ang nakuha ng figurang yun, kundi maging ang kanyang damdamin sa asawa. Alam niyang babae ang figurang nakaitim ngayon dahil sa kurban ng katawan nito. Nakasombrerong itim ang figura, kaya hindi niya mawari kanina kung lalaki ito o babae. Pero nang gumulong sila sa lupa, napatunayan niyang babae ito at agad naglaro sa isip niya na malamang ay ito rin ang babae na nakaengkwentro niya sa operasyon nila kamakailan lang. Matapos ang nangyari, kaagad silang nag-report kay Kapitan Magtanggol. Hindi nila pinalampas ang gabing yon na hindi nalalaman ang katauhan ng nahuling lalaki na binaril ng figura. Congratulations to the both of you. Magaling ang ginawa nyo. Masayang bati ni Kapitan Magtanggol kay Kendrick at Jean. Nagpalitan ng tingin si Kendrick at Jean. Iniisip nilang wala naman silang nagawa para maging masaya si Kapitan Magtanggol. Kayong dalawa, may plano ba kayong sorpresahin ako? Kung oo, pasensya na nasira akong sorpresa. Nakangiti nitong sabi. Ano po bang nangyayari, Captain? Naguguluhang tanong ni Kendrick. Malakas na tumawa si Captain Magtanggol. Nanibago sila sa pinapakita nito ngayon. Tagumpay ang misyon natin. Hindi nyo lang nahuli ang magnanakaw, kundi na ibalik nyo pa ang mga ninakaw niya. Good job, boys! Muli silang nagpalitan ng tingin. Wala talaga silang ideya sa tinutukoy nito. Bumalik sa presinto si Kendrick at Jean. Tahimik pa ang presinto dahil madaling araw pa lang. Magkatabi silang umupo ni Jean. Ken, mahina nitong tawag sa pangalan niya. Tumingin siya sa kaibigan. Nakatulala lang ito habang nakatingin sa taas. Sino kaya ang figurang yun? Bakit niya ako tinulungan? Akala ko siyang kalaban pero dahil sa kanya buhay pa ako ngayon. At yung naibalik na ninakaw sa museum, palagay mo, yung figurang yun din kaya nagbalik? Sambit nito. Nang maalala ang figura, kaagad niyang kinuha ang landline sa table. Tinawagan niya ang landline sa kanilang kwarto. Ayaw man niyang maniwala na si Christine ang figurang yun, pero hindi niya pwedeng baliwalain ang kanyang pakiramdam. Kung ito ang asawa niya, siguradong hindi nito masasagot ang kanyang tawag dahil sa distansya ng museum sa kanilang bahay. Hindi agad ito makakauwi roon. Hello? Inaantok na boses ng kanyang asawa ang narinig ni Kendrick. Han? Paninigurado niya sa kabilang linya. Yes, Han. May problema ba? Ayos ka lang ba? Tanong nito sabay hikab. I'm sorry, Han, kung naistorbo ko ang tulog mo. Namiss lang kita. Paumanhin niya sa asawa. I missed you too. Kailan ka uuwi? Tanong nito. I'm not sure. Tatawag na lang ako ulit. Balik ka na ulit sa pagtulog. I love you, Han. I love you too. Palagi kang mag-iingat, Han, ha? Bili nito sa kanya. I will, Han. Thank you. Bumuntong hininga si Kendrick nang ibaba ang landline phone. Lihim siyang nagpapasalamat na sinagot ni Christine ang tawag niya. Kung hindi ito sumagot, baka isipin niyang ito talaga ang figurang na-encounter niya. Kahit imposible, meron pa ring posibilidad dahil sa nakita niya. Nag-iisang anak si Christine kaya sigurado siyang wala itong kakambal. Dati itong nagtatrabaho bilang sales lady sa mall, pero tumigil ito nang ikasal sila. Gusto niyang nasa bahay lang ito at hindi nagtatrabaho. Imposibleng maglihim sa kanya ang asawa niya.
Nang gabi ning iyon ay pinayagan ni Captain magtanggol na umuwi si Kendrick. Hindi yun sinabi ni Kendrick kay Christine. Gusto niyang sorpresahin ng asawa. Habang nagmamaneho, tumundog ang cellphone ni Kendrick. Nakita niya sa screen ang pangalan ni Furley Shell. Sinugot niya ang tawag nito sa pag-aakalang tungkol yun sa trabaho. Hi Ken, may email ako sa'yo. Kung may oras ka, pumunta ka sa Olive Oil Cafe kapag nakita mo ang email ko. Thank me later. Bye. Itinigil ni Kendrick sa tabi ang sasakyan. Binuksan niya ang email at hinanap ang sinend ni Furley. Humigpit ang hawak niya sa phone nang makita ang iba't ibang larawan ng kanyang asawa kasama ang isang lalaki. Tinawagan agad niya si Furley. Sumagot naman agad ng babae sa kabilang linya. Furley, hindi mo ba titigilan ng asawa ko? Bulyaw niya sa babae sa kabilang linya. Oops, wag ka munang magalit, Ken. Curious lang ako sa asawa mo simula noong nakita ko siya sa Tobas. Hindi siya ang asawa ko, okay? Mariin niyang sabi sa babae. Okay, relax. Sabihin na natin hindi siya ang asawa mo. Paano naman ang sinend kong mga larawan sa'yo ngayon? Malinaw mo namang nakita ang wedding ring sa daliri niya habang nakayakap sa ibang lalaki, di ba? Ikaw ang makakapagsabi na same yun sa wedding ring ni Christine. Tigilan mo ang asawa ko, Furley. Wala siyang ginagawa sa'yo para gawin mo yun sa kanya. Kung plano mong guluhin ang pagsasama namin, I'm sorry but you can. Stop stalking her. I'm sorry, Ken. Trabaho lang, walang personalan. I'm not stalking her. Nakakataon lang na palagi siyang naroon sa mga lugar na under surveillance ko. Trabaho? Walang kinalaman ng asawa ko sa trabaho natin. Mas kailangan na expertise mo sa ibang bagay at hindi sa buhay namin ng asawa ko. Ken, don't worry. Hindi ko to ginagawa para sirain ang magandang imahe ng asawa mo sa'yo. May pinagsamahan din tayo dati. Concern lang ako sa'yo. Kung ayaw mong maniwala sa mga larawan, subukan mong pumunta sa Olive Oil Cafe ngayon. Malapit ka na ron, di ba? Tingnan mo kung ano pinagkakaabalahan ng asawa mo habang wala ka sa bahay niyo. Siya nga pala, magaling pumili ang asawa mo ah. Pinili pa niyang bingwitin si Captain Yuan Gerson. Ang batang kapitan at mahigpit na katunggali ni Captain magtanggol. Nagsasawa na yata siya sa mababang ranggo ng kanyang asawa. Pinatay ni Kendrick ang phone kahit nagsasalita pa si Furley Shell. Nagagalit siya sa ginawa ni Furley. Pero nakita niya ang sarili na nagmamaneho patungo sa Olive Oil Cafe. Gusto niyang patunayan na mali ang sinasabi ni Furley. Natigilan si Kendrick pagkarating sa cafe. Hindi pa siya lumalabas ng sasakyan pero natatanong na niya si Christine. Masaya ito nakikipag-usap kay Captain Yuan. Hindi niya nagustuhan ang kilos nito sa harap ng batang kapitan. Nakikita niya ang pagka-carefree ng asawa na hindi nito ginagawa sa ibang lalaki. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Tinawagan niya si Christine. Nakita niya nang sagutin nito ang tawag niya. Hello, Han. Masaya nitong bati sa kabilang linya. Nasaan ka? Seryoso niyang tanong sa asawa. Han, may problema ba? Bakit ganyan ang tono ng boses mo? Sagutin mo ang tanong ko, Christine. Where are you? You never called me by name with that kind of tone, Han. Is there any problem with your work? Narinig niya ang bahagyang pag-crack ng boses nito sa kabilang linya. Alam niyang nasaktan ito sa walang lambing niyang pakikipag-usap dito. Naudlot ang paghingi ng sorry ni Kendrick nang makita ang ginawa ni Captain Yuan. Niyakap nito ang kanyang asawa habang hinahaplos ang likuran nito. Narinig naman niya ang paghikbi ni Christine sa kabilang linya. Bakit ayaw mong sabihin na nasa Olive Oil Cafe ka kasama si Captain Yuan? Mahirap pang sabihin yun? Bagyang tumaas ang boses niya dahil sa nakita. Han, where are you? Nakita niyang tumayo si Christine. Nilibot nito ang paningin sa paligid. Sa bahay tayo mag-usap. Pinutol ni Kendrick ang tawag. Pinasibat niya ang sasakyan paalis sa cafe. Pagkarating sa bahay, pabagsak na isinara ni Kendrick ang pintuan. Dumiretso siya sa salas at umupo sa sofa. Inalis niya ang 2 butones ng kanyang polo. Pakiramdam niya, nahihirapan siyang huminga sa nakita. Normal siyang tao at nakakaramdam ng selos, lalo pa sa lalaking tulad ni Captain Yuan. Nanliliit siya sa estado ng kanyang trabaho. Maraming humahanga sa kapitan na yun. Hindi lang sa itsura,
kundi sa abilidad nito bilang pulis. Paano kung tama si Furley? Ayaw na ba sa kanya ni Christine? Mas gusto ba nito ang kagaya ni Captain Yuan? Nawala na bang pagmamahal nito sa kanya? Ginulo ni Kendrick ang sariling buhok. Nasa ganoon siyang ayos nang pumasok sa bahay si Christine. Halata ang namamaga nitong mga mata. Nakayuko itong naglakad palapit sa kanya. Hindi niya binago ang seryosong ekspresyon hanggang sa makaupo ito sa katapat niyang sofa. Han, nakayuko nitong bati sa kanya. Kailan pa kayo nakikita ni Captain Yuan? Niloloko mo ba ako, Christine? Seryoso niyang tanong sa asawa. No, Han, it's not what you think. Nagsusumamo ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Then what is it? Bakit kayo magkasama ni Captain Yuan? Kailan ba kayo nakikita? Bakit kailangan niyang magkita? Anong koneksyon yung dalawa? Sunod-sunod niyang tanong, pero nakayuko lang ito at hindi sumagot. See? Hindi mo masabi. Kailan mo pa ako niloloko, Christine, ha? Mabilis itong nagangat ng tingin sa kanya. Hindi kita niloloko, Ken. Maniwala ka sa akin. Naluluhan itong sabi. Kung hindi mo ako niloloko, bakit hindi mo masabing koneksyon yung dalawa? He's my cousin. Sagot ni Christine, sabay ng pagtulo ng luha nito sa pisngi. Mabilis nito yung pinahid. Cousin? Ganun ba kayo ka-close ng pinsan mo? Hindi na niya maitago ang selos kapag naaalala ang closeness ng dalawa kanina sa cafe. Ken, bakit nag-iisip ka ng ganyan? Wala ka bang tiwala sa akin? Huminga ng malalim si Kendrick. Hinaplos niya ng palad ang sariling muka. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero sa mga nakita ko, hindi ko na alam kung saan ako maniniwala. Naging tapat ka ba sa akin, Christine? Wala ka ba talaga nililihim sa akin? Han, umaalis ka ba sa bahay na hindi ko alam? Muli niyang tanong kay Christine. Pinagmasdan ni Kendrick ang asawa. Nadismaya siya nang yumuko lang ito at marinig ang sagot nito. I'm sorry, Han. Hindi maiwasan ni Kendrick na masaktan. Hindi niya akalain na naglilihim sa kanya si Christine. Saan ka pumupunta kapag umaalis dito? Muli niyang tanong, pero hindi ito sumagot. Narinig na lang niya ang impik nitong paghikbi. Asawa mo ako, Christine. Bakit naglilihim ka sa akin? May kinalaman ba si Captain Yuan kapag umaalis ka sa bahay? Wala siyang nakuhang sagot mula sa asawa. Nakayuko lang ito habang umiiyak. Sumagot ka, Christine. Napapitlag ito nang sumigaw siya. Parang naubos ang lakas ni Kendrick nang tumango ito. Tumingala siya nang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya matanggap ang mga nalaman. Masyado siyang nasaktan sa natuklasan. Nabulabog ng sunod-sunod na doorbell ang kanilang pag-uusap. Tumayo si Kendrick at binuksan ang pinto. Captain Magtanggol, anong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ni Kendrick nang makita ang kanyang kapitan kasama si Furley Shell at ilang mga pulis. Gonzales, may warrant of arrest kami para sa asawa mo. Ilabas mo siya bago pa kami sapilitan pumasok sa bahay mo. Pahayag ni Captain Magtanggol. Nakalahad sa harapan ni Kendrick ang kapirasong papel na nagpapatunay na totoo ang warrant para kay Christine. Kapitan, anong kasalanan ng asawa ko? Bakit may warrant kayo para sa kanya? Sa presinto na lang tayo mag-usap, Ken. Sinenyasan nito ang mga kasamang pulis. Walang alinlangan naman pumasok sa bahay ang mga ito. Sandali! Hinabol ni Kendrick ang mga pumasok na pulis. Hindi lang ng mga ito si Christina umiiyak sa salas at walang paalam na pinusasan. Bitiwan mo ang asawa ko! Sigaw ni Kendrick sa mga pulis. Han, anong nangyayari? Bakit may mga pulis dito? Naguguluhan na tanong ni Christine sa kanya na may nagtatakang tingin. Mrs. Gonzales, inaaresto ka namin sa salang pakikipagsabuatan sa isang drug syndicate. Maaari kang manahimik at... Captain, inosente ang asawa ko. Bakit sinasabi mong kasabot siya ng sindikato? Paano mo nasabi yan? Putol ni Kendrick sa sasabihin ng kapitan. Namutla si Kendrick nang ipakita ni Captain Magtanggol ang pamilyar na envelope. Inilabas nito ang mga larawan ni Christine sa towbas at ipinakita sa kanyang asawa. Itatanggi mo ba ang mga larawang to, Mrs. Gonzales?
Tanong ni Captain Magtanggol kay Christine. Tumingin si Kendrick sa asawa. Umaasa siyang itatanggi nito ang mga larawan. Madali lang sabihin yon kung hindi talaga ito ang naroon. Ngunit muli siyang nadismaya nang walang salita na namutawi sa bibig ni Christine. Nakatingin lang ito sa mga larawan. Sa pinapakita nito, para na rin itong inamin ng lahat. Dalhin siya. Utos ni Captain Magtanggol sa mga kasama. Let her go and leave her alone. Tumingin ang lahat sa baritonong boses ng bagong dating. Nasa alanganing sitwasyon na si Christine, pero hindi pa rin maiwasan ni Kendrick nang uminit ang ulo nang makita si Captain Yuan. Captain Yuan, naligaw ka yata rito? Nakangising tanong ni Captain Magtanggol sa mortal na katunggali sa posisyon ng pagiging chief. Captain Magtanggol, I respect you for being an elder, but we have the same power over these things. I suggest you let her go. You're making the situation more complicated. Tumawa si Captain Magtanggol sa sinabi ng batang kapitan. Magkaiba tayo ng jurisdiction, Captain Yuan. Labas ka sa kasong to. Hindi nagpapatalong sabi ng matandang kapitan. Touching her means trouble. You'll be in a big trouble, Captain Magtanggol, if you refuse to let her go. Hindi ako natatakot sa batang tulad mo, Captain Yuan. Malakas lang ang kapit mo sa mataas na opisyal kaya narating mo ang posisyong yan. Huwag ka magmalaki sa akin dahil sisiw pa rin ang tingin ko sa'yo. Umalis na tayo, men. Matapang nasabi ng matandang kapitan at utos sa mga kasama. Sumunod ang mga polis dala si Christine. Tinapunan naman ng masamang tingin ni Yuan si Kendrick bago sumunod sa mga polis. Susunod na rin siya nang humarang si Furlick sa pintuan. Tama ang sinabi ko, diba? May something sa kanilang dalawa. Hindi naman ipagtatanggol ni Captain Yuan ang asawa mo kung wala silang relasyon. Wala nga siyang pinapansin sa mga babae niyang katrabaho, pero iba ang pakikitungo niya sa asawa mo. Sambit ni Furlick kay Kendrick pag-alis ng mga pulis. Ikaw ba nagbigay ng larawan kay Captain Magtanggol? Nangihina niyang tanong. Hindi pa rin niya lubos maisip na akusado ang kanyang asawa bilang miyembro ng sindikato. No. Pabaya ka kasi. Iniwan mo lang sa table mo ang envelope. Nakita tuloy ng kasama natin. Akala niya walang laman ng envelope, pero nagulat siya na makita ang mga larawan. Ibinigay niya agad kay Captain. Dapat nga magalit din ako sa'yo eh. Nadamay pa ako sa kapabayaan mo. Nasabon lang naman ako ng husto ni Captain kanina. Paulit-ulit na hinilamos ni Kendrick ang kanyang muka. Gusto niyang magising sa bangungot na yon. Paano sila humantong ng asawa niya sa gantong sitwasyon? Masaya silang namumuhay at puno ng pagmamahalan. Wala silang problema, pero bakit dumating ang pagsubok na ito? Nang maalala ang luhaan at nasasaktang mga mata ng asawa, bahagyang tinabig ni Kendrick si Feli. Kailangan ako ng asawa ko. Tumakbo siya palabas ng bahay at hinabol ang sasakyan ni Captain Magtanggol. Nanlumo siya nang wala na ang mga ito sa lugar. Babalik na sana siya sa bahay para kunin ang susi ng sasakyan nang sumunod sa kanya si Furley. Sumabay ka na lang sa akin, Ken. Presenta nito na hindi niya tinanggihan. Ilang oras ang nakalipas nang mapansin ni Kendrick na ibang daan ang tinatahak ng sasakyan ni Furley. Furley, hindi to ang daan patungo sa presinto. Sambit niya sa babae. Hindi siya nito pinansin. Sa halip, binilisan nito ang pagpapatakbo ng sasakyan. Furley! Sigaw niya sa babae. Tinangka niyang agawin ng manibela sa babae, pero pinagbantaan siya nito. Ituloy mo yan, ibabangga ko to. Sigaw nito sa kanya. Bakit mo ba ginagawa to? Ibalik mo ang sasakyan. Kailangan ako ng asawa ko. Ano ba? Bakit pupuntahan mo pa rin siya sa kabila ng mga nalaman mo? Miyembro siya ng sindikato. Masama siyang tao, Ken. Bakit siyang pinili mo at hindi ako? Kinabahan si Kendrick nang mas lalo nitong bilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan. Itigil mo ang sasakyan, Furley. Mag-usap tayo ng maayos. Pakiusap niya sa babae. No, sagutin mo ako ngayon din. Anong nakita mo sa babaeng yun? Bakit siya ang pinili mo? Bakit siya ang pinakasalan mo? Matalik tayong magkaibigan, Ken. Akala ko mahal mo rin ako bilang babae. Pero nung dumating siya, bigla kang nagbago. Wala namang espesyal sa kanya. Pero bakit siya ang minahal mo? Bakit siya? Umiiyak nitong tanong. Nawawalan na ito ng focus sa pagmamaneho.
Kinuha ni Kendrick ang manibela kay Furley pero nakipag-agawan ito sa kanya. Nawalan ng direksyon ng kanilang sasakyan. Kung hindi ka mapupunta sa akin, magkasabay tayong mamamatay ngayon. No, Furley! Stop! Sigaw ni Kendrick nang biglang kabigin ni Furley ang sasakyan. Bumangga sila sa isang malaking puno. Sumalpok ang katawan ni Kendrick sa windshield ng sasakyan. Naramdaman niya ang kirot sa buong katawan. Hindi siya makakilos. Parang may mabigat na nakadagan sa kanya. Sinubukan niyang gumalaw pero mas lalo siyang nahirapan hanggang sa tuluyang nagdilim ang paningin niya. Samantala, laging tumitingin si Christine sa hulihan ng sasakyan. Umaasa siyang makita ang asawa na sana sumunod ito sa kanya sa kabila ng pagtatalo nila kanina. Pero hindi ito dumating. Napatunayan na niyang wala siyang kasalanan pero wala pa rin ito. Mahal na mahal niya si Ken. Kung mamimili siya sa pagitan ng asawa at trabaho, mas pipiliin niya ito. Aalis siya bilang secret agent na 15 years na niyang trabaho. Simula pagkabata, pangarap na niya ang pagiging agent. Pero handa niyang talikuran yun kahit labag sa sinumpaan niyang tungkulin. Kahit makulong siya o patawan ng kaparusahan, tatanggapin niya. Huwag lang niyang makitang nasasaktan ng kaniyang asawa. Gusto niyang sabihin ng lahat dito, pero naunahan siya ng sakit sa paratang nito. Sa tuwing bubuksan niya ang bibig para magpaliwanag, iyak ang mas nauuna sa kanya. Nasasaktan siya na hindi ito nagtitiwala sa kanya, pero mas masakit na ganito silang dalawa. Hindi siya sanay na may alitan sila ng asawa. Tama na ang pag-iyak, Ate Christine. Napatunayan na natin na wala kang kasalanan sa matandang kapitan na yun. Namumutla na siya sa takot ngayon. Nanganganib na ang kanyang posisyon sa ginawa niyang paghuli sa'yo nang walang sapat na ebidensya. Ang tanda-tanda na pabida pa rin siya. Hindi mo na nag-iisip bago kumilos. Hindi man lang niya napansin na fake ang warrant na hawak niya. Lulusot pa siya na ginawa yun ng tauhan niya. Wala naman ang sinasabi niyang Furley Shell para patunayan ng paratang niya. Grabe. Sa kagustuhan niyang umangat, nawawala na siya sa katwiran. Hindi na ako magtataka na tumanda siya sa kanyang ranggo. Alo at sambit ni Yuan, ang pinsan at kinakapatid niya. Hindi alam ni Christine kung naniwala ba sa kanya si Ken nang sinabi niya na pinsan niya si Yuan. Pero tingin niya ay ayaw tanggapin ni Ken ang mga sinabi niya dito. Kapatid si Yuan ni Monica, ang pinsan niyang kararating lang galing Dubai. Hindi pa sila nakikita ng pinsan tulad ng pangako niya. Naging abala siya sa trabahong ibinigay ng kanyang ninong na isang police general at ama ni Yuan at Monica. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng command nito bago pa niya nakilala si Kendrick. Miyembro rin siya ng secret agency nito kung saan hindi magkakakilala ang mga miyembro. Mahigpit ang patakaran ng ahensya na itago ang kanilang pagkatao. Kumikilos sila ng sekreto. Hindi yun lingid sa kaalaman ni Yuan sapagkat magkasama rin sila sa agency. Ito lang ang tanging kilala niya roon. Simula pagkabata, madalas na silang magkasama ni Yuan. Magkapatid na rin ang turing nila sa isa't isa. Kilala nito si Kendrick bilang asawa niya, pero hindi ito nakilala ng kanyang asawa. Wala sa bansa ang pamilya ng ninong niya noong ikasal sila ni Ken. Si Monica lang ang nabanggit niyang pinsan dito nang minsan tumawag ang pinsan at kasama niya si Kendrick noon. Wala silang oras para magkwentuhan ng asawa, kaya akala niya ay ayos lang na hindi niya sabihin ang tungkol sa iba pang kamag-anak tulad ni Yuan. Hindi naman niya akalain na mag-iisip ito ng masama sa kanilang dalawa ni Yuan. Hindi dumating ang asawa ko, Yuan. Tila bata niyang sumbong. Iwanan mo na kasi siya. Makitid naman ang utak niya. Manang-mana sa kapitan nila. Nakita lang tayong magkasama, nag-isip agad ng hindi maganda. Wala ba siyang pinsan na sobrang close sa kanya? Mahal ko siya, Yuan. May kasalanan din ako kaya nag-isip siya ng hindi maganda. Naglihim ako sa kanya. Pagtatanggol niya sa asawa. Alam kong mahal mo siya. Hindi mo naman pag-iinitan ng lalaking humampa sa kanya ng attache case kung hindi, di ba? Muntik na siyang mapahamak dahil sa attache case na yun. Mabuti nakuha mo agad yun bago pa iset ang timer ng bomba. Gumawa ka rin ng paraan para hanapin ang mga ninakaw sa museum at ibalik yun para lang bumango pangalan ni Ken sa matandang kapitan na yun. Ikaw rin ang dahilan kaya nahuli ang magnanakaw sa museum. Alam na alam ko kung gaano mo siya kamahal. Kulang na lang bansagan kang superhero dahil sa nagagawa ng pumamahal mo sa kanya. Nahihirapan na nga akong pagtakman ka kay daddy eh. Kapag nalaman niya mga ginawa mo, pareho tayong malalagot dun.
Mabuti na lang pareho kayo ng misyon ng asawa mo. Uuwi na ako. Matamlay niyang sabi kay Yuan. Ihahatid na kita. Wag na, magta-taxi na lang ako. Huwag ka muna magpakita sa asawa ko. Ipapaliwanag ko muna sa kanyang lahat. Mainit pa ang ulo niya ngayon kaya hindi kanya pwedeng makita. Pagdating ni Christine sa bahay, para siyang maiiyak nang sumalubong ang tahimik na paligid. Wala roon ang kanyang asawa, pero nagluto pa rin siya ng isa sa mga paborito nito na bulalo. Naghain siya matapos ng pagluluto. Nakatulog na siya sa paghihintay, pero hindi pa rin dumarating si Kendrick. Sinubukan na niya itong tawagan ngunit hindi niya ito makontak. Nilinis niya ang pagkain sa mesa. Lumipat siya sa salas at doon naghintay. Sumapit na ang umaga pero hindi pa rin ito dumadating. Naging balisa si Christine. Nag-aalala na siya sa asawa na hindi pa rin ito makontak. Tumawag na siya sa presinto para itanong kung pumasok ito. Pero wala ito roon. Tinawagan niya si Yuan para sabihin ang nangyari. Hello, Ate Christine? Sagot nito sa kabilang linya. Yuan, hindi pa umuwi si Kendrick. Hindi ko siya makontak. Wala rin siya sa opisina. Baka may masamang nangyari sa kanya. Natataranta niyang sabi. Ate, nagkaroon kayo ng alitan ng asawa mo. Baka nagpapalambig lang ng ulo yun. Babalik din yun. Hayaan mo muna siyang mag-isip at ma-realize ang ginawa niya. Uuwi rin yun. Paano kung hindi ganun ang nangyari? Paano kung napahamak siya? Yuan, hindi ako mapalagay hanggat hindi ko alam kung nasan siya. Ate, relax. Magpahinga ka muna. Ako na lang hahanap sa kanya. Tatawagan agad kita kapag may nakuha akong update. Salamat, Yuan. Kahit papaano, napanatag si Christine sa sinabi ng pinsan. Hinintay niya ang tawag nito. Hindi rin siya nakapagpahinga dahil sa pag-aalala. Sumapit na ang gabi pero wala pa rin siyang natatanggap na tawag mula kay Yuan. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi niya makontak. Tumawag din siya sa ibang kamag-anak ni Kendrick at pasimpleng tinanong ang asawa. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito lalo na ang mga magulang ni Kendrick. Nadismaya siya nang malaman na wala roon ang asawa. Wala naman siyang alam na pupuntahan nito kundi sa magulang lang nito, ang mga pinsan na kilala naman niya lahat. Dumaan ng ikalawa at ikatlong araw. Hindi pa rin umuwi si Kendrick. Wala rin siyang balita mula kay Yuan. Pinuntahan niya ito sa opisina pero wala roon ang pinsan. Nag-report na rin siya sa mga pulis para hanapin ang kanyang asawa. Maghihintay na naman siya ng update mula sa mga ito. Nangihina siyang bumalik sa bahay. Wala siyang ganang kumain at hindi makatulog. Hindi niya napigilan ng luha pagpasok sa loob ng bahay. I'm sorry, hon. Please bumalik ka na. Ayusin natin ang problema. Umiiyak niyang sabi na tila kaharap si Ken. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras siyang umiiyak. Tumigil lang siya nang marinig ang tunog ng kaniyang cellphone. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello? Sagot niya sa namamaos na boses. Hello, ma'am. May I talk to Miss Christine Gonzalez? Yes, speaking. Who's this? Ma'am, ako pong humahawak sa report mo. May nakalap na po kami information tungkol sa asawa mo. At where's my husband? Mabilis niyang tanong at putol sa sinasabi nito. Nabuhayan siya ng loob sa balitang yun. Nakunan po ng CCTV ang sinasakyan nilang kotse palabas ng Manila. Ayon po sa nakalap naming impormasyon, kasama niya si Miss Ferlichelle sa sasakyan. Kinabahan si Christine. Kilala niya si Ferlichelle, kaibigan nito ni Kendrick, pero alam niya may pagtingin nito sa asawa niya. Bakit magkasama sila? Tanong ni Christine. I'm sorry, ma'am. Hindi ko po masasagot yan. Nagkaroon po ba kayo ng problema bago siya umalis ng Manila? Pumasok sa isip ni Christine ang naging sagutan nilang dalawa ni Ken. Pero hindi yung sapat na dahilan para sumama ito sa ibang babae. Hindi ganoon ang pagkakakilala niya kay Kendrick. Kahit nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, alam niyang hindi hahanap ng iba si Kendrick. Kilala niya ang asawa niya. Salamat sa impormasyon. Imbes ay sagot na lang niya sa kausap. Pinatay niya ang tawag pero muli iyong tumunog. Pangalan ni Yuan ang rumehistro sa screen. Ate, alam ko na kung nasan ang asawa mo. I'm sorry kung natagalan. Pinuntahan ko kasi ang lugar para masigurado kung naroon talaga siya. Imporma nito sa kanya.
Samahan mo ako sa kanya. Gusto ko siyang makita, Yuan. Ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang boses mo? Bakit parang nanginginig ka at takot? Ayos lang ako. Nag-aalala lang ako. Puntahan mo na ako rito, Yuan. Gusto ko nang makita ang asawa ko. Nakikiusap niyang sabi. Okay, sige. Hintayin mo ako riyan. Nariyan na ako within 15 minutes. Hindi rin nagtagal ay dumating na si Yuan. Hindi na lang siya sumagot sa mga tanong nito nang makita ang itsura niya. Mukha raw siyang zombie. Sinong hindi magiging zombie ilang araw na siyang nag-aalala kay Ken at wala siyang tulog palagi. Umiidlip lang siya saglit tapos sumulat na naman. Ilang oras ang naging biyahe nila bago tumigil ang sasakyan ng pinsan niya. Nagtaka si Christine nang makita ang ospital. Anong ginagawa natin dito, Yuan? Tanong niya dito. Nasa loob ang asawa mo, ate. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nasa ospital? Kinakabahan niyang tanong. Sa loob mo malalaman. Halika na. No, ako na lang ang pupunta. Hintayin mo na lang ako rito. Pigil niya kay Yuan. Okay, puntahan mo na lang siya sa Ward 3, Room 6. Huwag kang mabibigla sa makikita mo. Alam kong malakas ka, kaya kakayanin mo yan, ate. Sambit nito bago pa siya bumaba sa sasakyan. Kinakabahan si Christine habang naglalakad patungo sa silid kung nasaan si Kendrick. Huminga siya ng malalim nang makarating sa tapat ng pintuan. Pinihit niya ang seradura at marahang itinulak ang pinto. Ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod sa nakita. Nagunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Parang napunit ang kanyang puso sa magkalapat na labi ni Felicia at ng kanyang asawa. Pinilit niyang lumayo sa silid bago pa mamalayan ng dalawa na naroon siya. Umiiyak siyang bumalik sa sasakyan ni Yuan. Kaagad naman siyang sinalubong ng pinsan. Umalis na tayo rito, Yuan. Ayoko na rito. Ilayo mo ko rito. Umiiyak niyang sabi. Niyakap naman siya ni Yuan. Marahan itong hinahaplos ang likod niya. Hindi ito nagtanong kung ano ang nangyari. Hinayaan lang siya nitong umiyak hanggang kumalma. Ganoon naman ito. Lagi lang naghihintay kung kailan siya handa na magkwento. Lumipas ang 2 buwan. Naging libangan ni Christine ang pagtanggap ng mga misyon mula kay General Gerson. Hindi na siya umuwi sa bahay nila ni Kendrick. Nakituloy siya sa kondo ni Yuan, pero madalas siyang wala roon dahil sa misyon. Minsan naman, lihim niyang pinupuntahan si Kendrick para makita ito, pero paulit-ulit lang siyang nasasaktan. Lagi nitong kasama si Felicia. Mukhang masaya ito sa piling ng babae. Araw ng Martes nang nagpagpasyahan niyang puntahan si Yuan sa opisina nito. Katatapos lang niya sa misyon pero gusto niya ulit magtrabaho. Pinagbabakasyon na siya ng kanyang ninong. Wala na kasi itong maibigay na trabaho sa kanya. Pero kung wala siyang gagawin, maiisip lang niya si Furley at Kendrick. Masasaktan lang siya at iiyak ng iiyak. Yuan, kailangan ko ng trabaho. Diretso niyang sabi nang makapasok sa opisina nito. Ate naman, huwag ka nga manggulat ng ganyan. Pwede ka namang kumatok muna bago pumasok. Hindi yung bigla ka nalang susulpot at magsasalita. Ang lamig pa naman ng boses mo. Kinikilabutan ako sa'yo. Reklamo nito. Kailangan ko ng trabaho, Yuan. Oo, narinig ko. Pero wala akong trabaho na maibibigay sa'yo maliban sa mga paperworks na to. Turo ni Yuan sa tambak na papel sa mesa nito. Ayoko niyan, boring. Kailangan ko sa field. Wala nga akong ibibigay sa'yo, ate. Kay daddy ko humingi. Malamang maraming misyon na nakaimbak sa opisina niya. Suwestyon ni Yuan. Natapos ko na mga misyon kay Nino. Malinis na ang table niya at wala na siyang trabaho para sa akin. Kung wala kang ibibigay, hanapan mo ko. Sige na. Pagpupumilit niya. Magpahinga ka na lang o kaya magbakasyon. Huwag mong persahin ang sarili mo. Baka mapahamak ka sa ginagawa mo. Alam mo ang dahilan kaya ako to ginagawa. Kailangan ko ng trabaho, Yuan. Kung hindi, baka mabaliw na ako. Nakita niya ang awa sa mga mata ni Yuan. Iniiwasan nitong ungkatin ang issue tungkol sa kanila ni Kendrick. Ayaw ni Yuan na makitang umiiyak na naman siya. Sige, maghahanap ako. Babalitaan na lang kita. Salamat. Bilisan mo ah. Pag hindi mo agad ako tinawagan, babalik ako rito. Sa kabilang dako, muling nagtipon-tipon ng grupo ni Captain Magtanggol. Isa na namang panibagong misyon ang gagawin nila.
Team, hindi lang tayong gagawa sa misyong to. May makakasama tayo ngayon. Pahayag ni Kapitan Magtanggol sa mga kasama. Nagbulungan ang mga kasama ni Kendrick. Nanatili siyang tahimik katabi si Furley at Jean. Laging nasa tabi niya si Furley simula nang mangyari ang aksidente nilang dalawa. Humingi ito ng tawad sa ginawa. Hindi naman matigas ang puso niya para ipagkait ang kapatawaran dito. Naging maayos ang relasyon nila bilang magkaibigan. Nilinaw niya yon nang bigla siya nitong halikan sa ospital. Nagtaka lang siya nang masuspende ito pagkabalik nila sa trabaho. Isang linggo rin itong wala sa serbisyo, pero lagi naman siyang binibisita sa presinto. Nakatulong ito para pansamantala niyang makalimutan ang sakit kapag nakikitang magkasama si Christine at Yuan. Gusto niyang maging maayos ang kanilang relasyon, pero si Christine na mismo ang kusang umalis sa bahay nila. Hindi na rin siya umuuwi roon simula nang umalis si Christine. Baka mabaliw siya habang iniisip ang asawa. Nagpakalunod siya sa trabaho at alak para lang takasan ang lungkot at pangungulila sa asawa. It's my pleasure to work with you, Captain Magtanggol. And of course, with your team. Umangat ang tingin ni Kendrick nang marinig ang boses ni Captain Yuan. Seryoso itong nakatayo sa unahan katabi ni Captain Magtanggol. It's our pleasure, Captain Yuan. Salamat at binigyan mo pa ako ng ikalawang pagkakataon. Nakangiting sabi ng matandang kapitan. Nakapagtataka ang magiliw nitong pakikitungo sa batang kapitan. Don't mention that, Captain. Everyone deserves a second chance. Hindi alam ni Kendrick kung pinaparinggan siya ni Yuan o talagang yun ang gusto nitong sabihin sa matandang kapitan. Maiba ako, Kapitan. Akala ko ba dalawa kayo? Nasaan ang kasama mo? Muling tanong ni Captain Magtanggol. Oh, wait. I'm sorry. Mahiyain ang kasama ko. Lumapit si Yuan sa pintuan. May kinausap ito roon. Napaayos ng upo si Kendrick nang marinig ang pamilyar na boses sa labas. I'm asking you for another job. Bakit hindi mo sinabing dito mo ko dadalhin, Yuan? Reklamo nito. Binibigyan kita ng paperworks, nagre-reklamo ka kasi gusto mo sa field. Nabigyan kita ng trabaho sa field, nagre-reklamo ka rin. Ang reklamador mo talaga. Pumasok ka na nga sa loob. Pinaghihintay mong grupo ni Kapitan Magtanggol. Nakakahiya sa kanila. Tayo na nga lang ang humingi ng pabor, ikaw pa ang reklamador. Halika na. Naramdaman ni Kendrick ang kamay ni Furley sa braso niya nang pumasok si Christine sa conference room. Wala siyang ideya kung bakit naroon ang asawa niya, pero masaya siya na muli itong makita. Nakauwi na pala ang asawa mo, Ken? Bakit narito siya? Nagtatakang tanong ni Jean. Sinabi niya rito na nagbabakasyon sa ibang bansa si Christine nang magtanong ang lalaki kung nasaan ang asawa niya. Nagtataka kasi ito kung bakit hindi pumupunta sa opisina si Christine na palagi nitong ginagawa para dalhan siya ng pagkain. Naikuyom ni Kendrick ang kamay ng hawakan ni Yuan ng magkabilang pisngi ni Christine. Hanggang ngayon talaga ay hindi siya naniniwala na magpinsan ng dalawa dahil sa sweetness ng mga ito. Umiti ka naman. Nakangising sabi ni Yuan. Tinabik naman ni Christine ang kamay nito. Bakit narito siya? Nag-usap na ba kayong dalawa? Tanong ni Furley sa tabi niya. Not yet. Tipid niyang sagot. Nakapako na ang kanyang tingin sa asawa. Ngayon niya naramdaman ang sobrang pagkamis dito. Gusto na niya itong puntahan at yakapin ng sobrang higpit. Pinipigilan lang niya ang sarili dahil katabi nito si Yuan. Kapag nag-usap kayo, huwag mong kalilimutan ang sinabi ko, Ken. Huwag kang basta maniniwala sa sasabihin niya. Natiis niyang hindi ka dalawin sa ospital nang sabihin ko ang kaligayan mo. Tapos tumira pa siya sa bahay ni Captain Yuan. Hindi naman sila magkadugo para gawin yun. Mukhang masaya na rin silang dalawa. Bulong ni Furley sa kanya. Wala naman itong alam sa background na magpinsan. No! Sigaw ni Kendrick sa isip. Hindi masaya ang asawa niya. Nakikita niya ang kalungkutan sa mga mata nito. Umiiwas din itong tumingin sa direksyon niya. Team, sila ang makakasama natin sa misyon. Si Captain Yuan Gerson at Miss Christine Gonzalez. Pagpapakilala ni Captain Magtanggol. Gonzalez? Anong connection niya sa'yo, Kendrick? Curious na tanong ng isa sa kasamahan ni Kendrick na hindi kilala si Christine. She's nothing. Right, Ken? Mabilis na sagot ni Furley. Nakita ni Kendrick kung paano dumaan ang sakit sa mga mata ni Christine. Nakatingin ito sa kamay ni Furley na nasa braso niya. Parang dobling sakit ang naramdaman niya nang makita ang pagpatak ng luha nito.
Mabilis nitong pinahid ang pisngi upang hindi mahalata ng mga kasamahan niya. Ikinubli rin ito ni Yuan sa mga kasama niya. Nang bumalik sa dating pwesto si Yuan, wala nang ekspresyon sa mukha si Christine. Galit naman ang nakikita niya sa mata ni Yuan habang nakatingin kay Ken. Wala siyang ideya sa ikinagagalit nito sa kanya. Akala ko kamag-anak ni Kendrick. Muling sabi niyang nagtanong kanina. Hindi niya kaano-ano ang babaeng yan. Baka kaapelido lang. Muling sabi ni Furley. She's my wife. Malakas niyang sabi. Tumingin kay Kendrick ang lahat dahil sa malakas nitong boses. Gulat naman ang ekspresyong makikita sa mukha ni Christine. Inalis ni Kendrick ang kamay ni Furley sa braso niya. Tumayo siya at lumapit kay Christine. Wala siyang pakialam kahit nagsasama na ito at si Yuan. Kung totoo ang impormasyong nakuha ni Furley na hindi ito magkamag-anak, babawiin niya si Christine. Sa kanya lang ang asawa niya. Wala na siyang pakialam sa itinatago nitong sikreto. Mabubuhay siya kahit maglihim ito, pero hindi siya tatagal na malayo ito sa kanya. Sapat na ang 2 buwan ng pagtitiis. Babawiin na niya ang kaniyang asawa. She's my wife. My only wife. Please go back home, hon. Malungkot mag-isa sa bahay. Let's start over again. Nagsusumamon niyang sabi kay Christine. Parang nabunutan ng tinik si Kendrick nang yumakap sa kanya si Christine. I missed you, Ken. Umiiyak nitong sabi. I love you, hon. I'm sorry sa lahat ng ginawa ko. Pangako hindi na yun mauulit. Umuwi na tayo, okay? Malambing niyang sabi. Tumango ito habang umiiyak. Kendrick, huwag kang magpapaloko sa kanya. Sigaw na Furley sa likuran. Hindi niya ito pinansin. Mas mahalaga ang asawa niya sa kahit anong bagay. Okay guys, mission accomplished. Sigaw ni Yuan sa lahat. Bumaling ang mag-asawa kay Yuan. Anong sinasabi mo, Yuan? Tanong ni Christine. Nakahilig ito sa dibdib ni Ken. Nakapulupot naman ang kanyang braso sa baywang ni Christine. Tawagin mo naman akong captain sa harapan nila, ate. Bulong nito kay Christine. Kumunot ang noon ni Kendrick nang marinig ang tawag ng batang kapitan sa asawa niya. So totoo nga pala na magpinsan sila. Hindi nagsisinungaling si Christine sa kanya. Siya lang ang makiti ng isip. Ate, tinawag mong ate ang asawa ko, Captain Yuan? Siya na lang ang magpapaliwanag sa iyo, Ken. Mission accomplished na kami rito. Salamat, Captain Magtanggol, and congratulations sa promotion mo. You deserve that position. Good luck sa paperworks. Tumatawang sabi ni Yuan bago sila iwan. Anong ibig niyang sabihin? Tanong ni Kendrick sa asawa. Nakipit balikat lang ito bilang sagot. Nakangiti namang lumapit sa kanila si Captain Magtanggol. Nakiusap sa akin si Captain Yuan para magkaroon ng kunwaring misyon. Gusto niyang magkasama kayong dalawa sa iisang lugar. Baka yun daw ang paraan para magkabalikan kayo at bumalik sa dati ang ate niya. Maraming pagsubok sa buhay ng mag-asawa. Kailangan niyo lang magtiwala sa isa't isa para maging matibay ang inyong pagsasama. Dapat panatili ang inyong komunikasyon sa isa't isa. Palagi niyong pag-usapan ng mga problema at ayusin niyo ito sa mahinahon na paraan. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo, Mr. and Mrs. Gonzales. Mahaba at tila tatay na payo nito sa kanilang dalawa. Tinapik pa nito ang balikat ni Kendrick. Team, sagot ko ang dinner ng lahat mamaya. Muling anunsyo ni Captain Magtanggol na ikanatuwa ng lahat. Mukhang nakalimutan agad ng mga ito ang malateleseryeng eksena nila ni Christine kanina dahil sa libreng dinner. Nagpaalam na muna si Kendrick sa kapitan na magli-leave muna ng ilang araw mula ngayong araw. Pumayag naman agad ng kapitan dahil wala pa namang order sa kanila na bagong misyon. Magkahawak kamay si Kendrick at Christine papasok sa kanilang bahay. Namiss ko ang bahay natin, Han. Nakangiting sabi ni Christine sa kanya. Ako rin, pero mas namiss kita. Malambing niyang bulong sa asawa. Magluluto muna ako. Magpa-deliver na lang tayo. Sulitin natin ang 2 buwan na malayo tayo sa isa't isa. Pilyong kumindat si Kendrick sa asawa. Napasigaw si Christine nang bigla siyang buhatin ni Kendrick patungo sa kwarto. Saksi ang 4 na sulok ng kanilang silid kung paano nila iparamdam ang pagmamahal sa isa't isa. Kinalimutan nila ang naging away at pinangako na wala na silang magiging lihiman pa sa isa't isa. Han, may sasabihin ako sa'yo. Panimula ni Christine matapos nilang isagawa ang pananabik sa isa't isa.
Magkayakap silang dalawa sa ilalim ng puting kumot. Tungkol saan? Tanong ni Kendrick. Sa bagay na hindi ko sinabi sa'yo noon. Hinapit ni Kendrick ang katawan ng asawa palapit. Hinalikan niya ito sa sentido. Hindi na yun mahalagahan. Ang mas mahalaga ay kasama na ulit kita. Kung magsisimula ulit tayo, dapat walang sikreto. Di ba nangako ako? At mapapanatag ako kapag nalaman mo ang tungkol doon. Kung yan ang gusto mo, sige, makikinig ako. Tumagilid si Christine paharap kay Kendrick. Magkayakap sila habang nakatingin sa isa't isa. Isa akong secret agent. Nagtatrabaho ako sa ilalim ni General Gerson, ang daddy ni Yuan na ninong ko. Ako ang babaeng nakita mo sa Tobas. Ako rin ang nakaitim na figura sa museum. Nakakonekta ang phone ko sa telepono sa bahay kaya nasasagot ko ang tawag mo kahit anong oras. May inilagay rin akong tracking device sa kotse mo, kaya alam ko kapag uuwi ka na. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa trabaho ko dahil patakaran ng ahensya. Ayoko maging dahilan ng kaparusahan ko para mapalayo sa iyo. Pero ngayon, nakiusap ako kay Ninong na ipagtatapat ko ang lahat sa iyo. Pumayag naman siya bilang reward sa mga natapos kong misyon. Matapat na sabi ni Christine. Ngumiti si Kendrick. Hinawi niya ang hibla ng buhok sa pisngi ni Christine. Iniligay niya yon sa likod ng tenga nito. Ang astig naman ng misis ko. Palagi ka pa rin mag-iingat ha. Hindi ko alam ang gagawin kapag napahama ka. Pero hindi kita pipigilan kung hindi ka pa handa na mag-resign sa trabaho mo. Nilapit ni Kendrick ang mukha sa asawa. Magaan niya itong hinalikan sa labi. Thank you, hon. Wala ka bang itatanong sa akin? Muling tanong ni Christine. Nothing. Sinabi na rin sa akin ni Captain magtanggol ang lahat tungkol sa katauhan mo. Hinanap kita nang umalis ka rito sa bahay pero hindi kita makita. Tapos ayaw pang sabihin ni Captain Yuan kung nasan ka. Sadya ka yata niyang tinatago sa akin. Akala niya kasi pinagpalit mo ko kay Furley. Nagagalit din siya dahil nag-isip ka ng masama tungkol sa aming dalawa. Kung hindi raw kita mahal, ipapalibing ka niya ng buhay. Hinaplos ni Kendrick ang bisngi ni Christine. Pinagsisisihan na niya ang lahat ng yon. I'm sorry about Furley, hon. Wala kaming relasyon maliban sa pagiging magkaibigan. Ayos lang, hon. Kahit may masama siyang ginawa, nagpapasalamat pa rin ako dahil inalagaan ka niya sa ospital. Ako dapat ang naroon pero nasaktan ako nang makita kayong dalawa. Pumunta ka sa ospital? Gulat niyang tanong. Yeah. Nagpatulong ako kay Yuan para hanapin ka. Wala akong lakas para gawin yun ng ako lang. Mabuti na tagpuan ka niya noon. Pagpunta ko sa room mo, nakita ko magkahalikan kayo. Kaya sa sama ng loob ko, hindi na ako bumalik dito. Minsan tinatanong kita sa malayo sa presinto. At nakikita ko na masaya ka kay Furley kapag kasama mo siya. Nagsinungaling sa akin si Furley. Sinabi niya sa akin na tinawagan ka niya para sabihin ang nangyari sa akin. Pero tumanggi ka raw na puntahan ako. At yung nakita mo sa ospital, wala yun, hon. Tinangka niya akong halikan pero pinigil ko siya at pinakaisapan na maging magkaibigan na lang kami. Kaya hindi totoo na pinagpalit kita sa kanya. At malaki pala ang utang na loob ko kay Yuan, Han. Pero pinagsisilosan ko pa siya. He know my wife's secret. At kahit labag sa trabaho mo, kinukonsinti niya pagtulong mo sa akin dahil alam niyang mahal mo ako. I'm sorry talaga, Christine, my wife. Nagsisisi niyang sabi. Huwag na natin siyang pag-usapan. Mas mahalaga magkasama na tayo ngayon, di ba? Nakangiting tanong ni Christine. Tama. Kalimutan na natin ang lahat ng yun at magsimula ng panibago. Gawin nating aral ang mga nangyari para maiwasan na natin yun. I love you, my Christine. I love you too. I promise, no secrets. Ngumiti lang si Kendrick at pinupog ng halik ang asawa. Nang malampasan ni Kendrick at Christine ang pagsubok bilang mag-asawa, naging mas matibay ang kanilang pagsasama. Palagi na silang magkasama kahit sa trabaho. Naging parte si Christine ng dating grupo ni Captain Magtanggol na hawak na ngayon ni Yuan. Tumistansya na rin si Furley kay Kendrick nang malaman nito na isang secret agent si Christine. Nagbunga na rin ang pagmamahalan nila ni Kendrick at 2 buwan na siyang buntis. Kaya lang, mas lalong nahumaling sa trabaho si Christine. Alpha 1 on position. Sambit ni Christine sa suot na earpiece. Kasalukuyan silang nasa operasyon para tuluyang buwagin ang sindikatong subject nila. Pinasok nila ang nakahimpil na barko sa gitna ng karagatan. Target nila ang big boss na nakasakay roon.
Alpha 2 on position. Sambit naman ni Kendrick sa kabilang linya. 2 grupo sila ngayon na pinamumunuan ng mag-asawa. Alpha 1, a group of men approaching on your way in 20 counts. Pagbibigay ng update ni Fairley, ito ang tumatayong mata nila sa operasyon. May mga personal silang issue pero professional sila sa trabaho. Noted. Sagot ni Christine. Bumilang si Christine sa kanyang isip. Pagdating ng 20, nakita nila ang grupong sinasabi ni Fairley. Kaagad nilang kinorner ang grupo ng mga lalaki. Hindi nakakilos ang mga ito ng palibutan nila. Alpha 1, dehado ang sitwasyon ng Alpha 2. Kailangan nila ng backup. Faster! Update ni Fairley. Alright, I'll go there. Sagot ni Christine sa babae. Mabilis siyang umalis para pumunta sa direksyon ng grupo ni Kendrick. Pumosisyon siya sa mataas na bahagi. Sa ganoong anggulo, kitang-kita niya ang mga kalaban. Kaagad niyang tinulungan ng grupo ng asawa. Michelle, please tell me the location of Big Boss. Tanong ni Christine kay Fairley. 120 degrees. Tataka siya gamit ang speedboat. Copy that. Sagot niya. Lumipat siya ng ibang anggulo. Nakita niya ang Big Boss. Nagmamadali ito sa pagsakay ng speedboat. Itinutok niya ang baril sa direksyon nito. Nang umandar ang speedboat, kinalabit niya ang gatilyo. Mission accomplished. Pahayag niya ng tamaan ng target. Han! Bumaling siya nang marinig ang boses ni Kendrick. Inalis ni Christine ang suot na earpiece at sinalubong ang asawa. Mabilis siya nitong niyakap at hinalikan sa labi. Umuwi na tayo. Kailangan na magpahinga ni baby. Nakangiti nitong sabi. Hinahaplos nito ang bahagyang umbok sa kanyang tiyan. Tumango si Christine at hawak kamay silang naglakad ng asawa papunta sa speedboat nila. Hinayaan na nila ang mga kasama na dalhin sa presinto ang mga nahuli nilang sindikato. Han, daan ka muna mamaya sa palengke. Nagkikrave ako sa singkamas. Napalingon si Kendrick sa misis. Han, hindi panahon ng singkamas ngayon. Saang sulok na naman kaya ng palengke ako maghahanap ng gusto mo? Basta, galugarin mo ang buong palengke. Huwag kang uuwi hanggat wala kang dalang singkamas. Kapag wala kang dala, hindi kita pakakainin ng luto ko mamayang dinner. Hay, tiis na naman ako nito sa itlog sigurado. Ang brutal mo talaga, baby. Sabay haplos nito sa tiyan ni Christine. Kamakailan lang ay hindi nakahanap si Ken ng mangga na gusto ni Christine dahil hindi panahon. Kaya pag uwi nito ng bahay ay takam na takam ito sa luto ng asawa na bulalo. Kinabukasan pa siya pinakain ni Christine ng bulalo. Ang lakas ng topak ng misis niya habang naglilihi. Buti na nga lang at hindi ito tinutopak sa oras ng misyon nila. Nang maipanganak ang panganay nila, naglaylo na si Christine sa pagtanggap ng misyon. Mas priority na niya ngayon ang pagiging ina at asawa kaysa sa ano pa mang misyon sa trabaho. Natutunan din nila na sa marriage, dapat ay honest ang isa't isa gaano man kasakit ang katotohanan. Keeping secret makes a marriage unhealthy. It could damage the trust between you and your spouse. Pero naniniwala rin si Christine at Kendrick that healthy marriages strike a balance between being open and respecting each other's privacy. Kaya naman kahit wala na silang sekretohang mag-asawa, alam pa rin nila bigyan ng privacy ang isa't isa at nangako sila na kahit minsan na may hindi sila pagkakaunawaan bilang mag-asawa, magkahawak kamay nilang haharapin ng lahat ng pagsubok sa buhay. Walang bibitiw tulad ng pagmamahal nila sa isa't isa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.